Ang next pick natin, ang XLP. Isa itong ETF ulit kung saan nire-reflect niya naman ang mga consumer staples. Pag sinabi natin consumer staples, ito yung mga basic household goods. Halimbawa, mga cleaning products, mga shampoo, mga food. Sa oras ng recession, sino bang hindi bibili ng mga canned food, di ba? In fact, pag nagkaka-recession, di ba, syempre mas hirap ang tao, mas madalas silang bumili ng mga canned food, mga processed food. Maliban dyan, may dividends din na binibigay ang ETF na to. Ang next pick natin is ang AT&T and Verizon. Isa rin tong utilities, pero nas telecom utility sila. Dahil modern age na tayo, definitely, sino bang hindi gumagamit ng internet, data, calls, text, di ba? So, lahat tayo gumagamit nun. So, kahit magkaroon ng recession, definitely, kikita at kikita ang kumpanyang to. Ang last pick natin, ang NHI or National Health Investor. Ang National Health Investor, isa siyang REITs. So, ano ba ang REIT? Isa siyang uri ng stock kung saan nag-manage siya ng mga real estate. So, ang National Health Investor, pinapaupahan niya ang mga healthcare facilities. So, safe na safe siya dahil ang mga healthcare hindi yan affected ng tariff. Bakit? Kung nagkasakit ka, definitely pupunta ka pa rin ng healthcare facilities or sa hospital para magpa-check up, di ba? So, safe ang NHI. Reliable income siya, plus may dividend ka pa. Pang long term talaga siya. In conclusion, sa panahon nagkaagulo ang ekonomiya, definitely ang defensive investing ang key na magpapayaman sa inyo. So, mag-invest ka sa mga ETF like XLU or XLP. Pwede ka rin mag-try ng mga individual stock gaya ng AT&T, Verizon, or even NHI. And remember na ang mga dividends, i-reinvest nyo para mas lumaki ang value ng stocks nyo. Tandaan na ang compound interest is the 8 wonders of the world. So ano pa ang mga stocks na gusto mong pag-aralan? I-comment mo sa baba. And of course, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para sa mas maraming financial tips and travel tips. So I'll see you again in the next video.